Happy Meal. After a very long day, finally it's time to go home. This is my favorite part of the day because I'm going to see my daughter again. Her name is Ayesha and she's 5. She has her yaya na nagbabantay sa kanya every weekdays. Mabait naman si Yaya. Mula na mag-work ako 3 years ago, siya na yung yaya ni Ayesha. Nag-drive-thru pa ako in one famous fast food chain to buy a Happy Meal for her. Kakalipat lang namin ni Ayesha. Bumukod muna kami kila mama kasi mas malapit to sa work ko kesa dun kila mama. I entered their house only to find out na walang tao. Nasaan si Yaya at Ayesha? Yaya? Baby girl? Where are you? Nag-ikot-ikot pa ako sa sala at sa kusina. Then, napansin ko na bukas yung kwarto namin ni Ayesha. Tulog na pala siya. Nakatalikod siya sa akin tapos nakakumot. She's facing the wall. I so love her long black curly hair. Then, nag-sink in sa akin na iniwan siya ni Yaya niyang mag-isa. First time niyang iniwan si Ayesha ng ganito. At, kailangan ko siyang makausap. I immediately get my phone inside my bag at napansin ko na dead bat na. Di ko napansin kanina. Sinerge ko na lang at binuksan ko na lang ulit. Maglo-load pa naman yung phone so medyo matagal pa kaya dumiretso na lang ako sa banyo para makapagpunas na at magtanggal ng makeup. Ang lamig-lamig! I started exclaiming kasi naman ang lamig-lamig sa kwarto namin. Electric fan lang naman pero sobrang lamig. Nagpalit na ako ng pagtulog, went out para ilagay sa ref yung Happy Meal and grab my phone para na din makapag-Facebook man lang bago matulog. Humiga na ako sa tabi ng anak ko, sabay pasok na din sa ilalim ng kumot. Habang nag-Facebook, nagsidatingan na yung mga text na naipon habang patay yung cellphone ko. Puro text lang naman ng coworkers ko and isang text ni Yaya. I hugged my daughter from behind habang nagbabasa ng mga text. While twirling her curly hair in my fingertips, I smiled kasi I love her so much kaya mas lalo ko pang hinigpitan ng yakap ko. Ma'am, good PM po. Si Ayesha po kinuha muna ng mama niyo kaninang lunch kaya maaga na rin lang po ako umuwi. Nila ko po yung bahay kasi po sabi ng mama niyo doon na daw po mag-overnight si Ayesha. Thanks po. Text ni Yaya. I am slightly stunned pero imposible. Baka hinatid na ni mama pa uwi si Ayesha. Katabi ko siya eh. I'm still thinking when I saw my mom video calling me on Facebook. Kinakabahan na ako kaya dahan-dahan ako umupo sa gilid ng kama. Ang bilis ng tibok ng puso ko bago ko sagutin yung tawag. Mommy! Hello! Bungad ng anak ko sa akin sa video call. Nanlaki lang yung mata ko. Nagulat ako. Di ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako. Naiiyak ako. Mommy! Lola said na dito na ako mag-sleep sa kanila because they miss me so much na daw. Ngingiti-ngiti niya pa rin sabi sa akin. Pero ako hindi pa rin makagalaw. I saw my mom behind Ayesha. Anak, ikaw na muna mag-isa dyan ha. Matanda ka na naman. Sabay tawa. Lalo akong hindi makagalaw nang maramdaman kong dahan-dahan gumagalaw ang kama at nararamdaman kong bumabangon ang kayakap ko kanina. My daughter's face changed. Mukhang nagtataka. She then looked at her Lola and pointed something behind me. Lola, Mommy's not alone, no? Look at that girl behind her waving at us.